Though hindi siya gumawa ng krimen sa Pilipinas, ang tingin ng mga tao, lalo ng mga yung mga outside of the country, mga foreigners, is parang nangyayari, ang Pilipinas is a training or a breeding ground for terrorist people. Yun kasi yung optics dyan eh. I'm not saying that is true, but what I'm saying is, pagdating mo sa ibang bansa, kapag nasa labas ng bansa ka, pag maririnig mo yung mga tao, yun yung tingin nila na parang bang nagiging breeding ground ang Pilipinas ng mga personality. So sa akin, ang mas magandang tanungin then on the part of the government, how do you respond to this kind of issue? Unahin ko lang muna yung mainit ngayon doon po sa Australia kasi sa investigation po ng local authorities doon, nabanggit nga, no, mismo sa press conference pa nabanggit na pumunta nga dito sa Pilipinas bago ang pangyayari na pamamaril doon sa Bondi Beach nitong mag-ama, which is kinonfirm din ng Bureau of Immigration na halos isang buwan ba nandito po sa Pilipinas. Ano po ang nakikita niyo po dito maring epekto po nito, ma'am? Sa mga, lalo na dito sa atin pong bansa kasi kanina nakapanayam ko si Dr. Michael Bato ang sinasabi din niya posibleng malaking epekto naman ito sa atin pong turismo, no? Kasi nga parang ang connotation kasi nito is parang bumalik na yung terorismo ba, ganun na yung mga mga kumakalat na mga information. Well, in fact wala pa namang final talaga na resulta ng investigation kung anong ginagawa nila dito sa Pilipinas. Oo, maraming ang nag-send sa akin ng mga messages and information sa ating mga kababayan dyan and even from abroad tungkol sa issue na ito at yung mga news clippings ata sinisend nila sa akin. Pero hindi ko, to be very frank, hindi ko pa ito nababasa, kumbaga na pag-aaralan mabuti kung ano ba talaga ang issue. Well, alam ko yung issue, but what I mean is more on deeper analysis about the matter and looking at kung paano ito magkakaroon ng impact sa Pilipinas. Kasi nga, ang sinasabi nga nila, sabi mo, Admar, pumunta yan dyan, tapos before nangyari yung ginawa niya na nambabaril siya, well, naging ano siya, kumbaga criminal na siya, 'di ba? Pero sa akin kasi, when you talk about yung impact na, especially yung optics na sinasabi nga na before niya ginawa yung krimen, nasa Pilipinas siya, hindi natin alam kung anong ginagawa niya at bakit sa Pilipinas siya nagtago or bakit siya nandun before niya gawin yung karumal-dumal na krimen na ginawa niya sa Australia. Pero if you really ask me, at the top of my mind, nung malaman ko yung issue na to at yung mga news na sinisend sa akin para lang ma-inform siguro ako kasi hindi nga ako nagre-react sa issue na yan at the moment kasi nga pinag-aaralan pa. Ang sa akin kasi, tama naman si Dr. Bato na when you talk about optics, hindi maganda, lalo na sa labas ng bansa, na nakikita nila na ang isang kriminal nasa Pilipinas at nagtago sa Pilipinas or doon nagpunta sa Pilipinas at nagstay before siya gumawa ng ganyang krimen sa ibang bansa. So para kasi ang lumalabas niyan, ano tayo, harboring terrorist or harboring criminal, ganun ang dating kasi. I'm not saying na ganun talaga ang nangyayari, pero yun kasi yung optics kapag ikaw ay nasa labas ng bansa at ikaw ang nakakakita at nakakabasa ng mga news na ganito. So in a way, when you talk about impact, isang impact nga naman dyan is turismo. Kasi syempre yung mga tourists na gustong pumunta sa Pilipinas, lalo na of course the foreigners, syempre magdadalawang isip sila. Bakit may ganon? Bakit ang Pilipinas is may sitwasyon na ganito nangyari. At this is not the first time kasi yun yung problema. This is not the first time. Parang a repeat of what happened before. So, isa yan. And on the other hand, nag-worry ako sa turismo siguro dahil nag-gain at nagkakaroon tayo ng income from tourism at mahina ang turismo ng Pilipinas right now, especially when you talk about foreigners na gustong mag-visit sa Pilipinas. Kasi hindi lang dahil dyan sa issue na yan, kundi marami pa na pumapasok sa Pilipinas ay pababa ng pababa ng pababa. Tapos biglang may ganito kang news na lumabas lately, tapos ang optics, especially sa media, is nasa Pilipinas. Nagpunta sa Pilipinas, dyan muna sa Pilipinas,
tumira or nagtago ang isang kriminal na kung saan after niyang lumabas ng Pilipinas, may ginawa siyang krimen sa ibang bansa na karungal-dumal. Kung titignan mo kasi yung ano niyan, yung impact niyan when you talk about optics, hindi maganda talaga sa Pilipinas. So, nagwo-worry ako na baka ang mga foreign investors ang pagtingin sa Pilipinas, nako, ayan na naman ang Pilipinas. Andiyan na naman ang issue ng terorismo. Kasi para ang nangyari pa, parang sinasabi ng report, hindi ko sure ha, this has to be verified kung tama nga ba ang reports, news reports na southern part of the Philippines. At alam naman natin na ang southern part of the Philippines is always being tagged na parang maraming nangyayaring terrorist activities doon, which is some of it may be true but some of it parang exaggerated. But given sa nangyari na to, mari-reinforce kasi yan sa mind ng mga turista, mga prospect ng mga turista na pupunta sana sa Pilipinas or mga foreign direct investors na gusto sana mag-invest sa Pilipinas. These are two things na will impact the economy of the Philippines. On the other hand, ang hindi ko rin lang mapagtanto sa mga bagay na ito is bakit hindi yan na-detect. Yun yung nasa isip ko right now eh. At saka nung malaman ko yung news na yan, kaya hindi ako nagko-comment pa sa Facebook ko or sa social media ko kasi iniisip ko, kung may ganitong tao sa loob ng Pilipinas, ang tanong ko, why is it that our authorities, especially security forces, or ang ating pulisya, or ang ating, the security forces in the Philippines, hindi nila na-detect ito, na may ganito palang tao, or may ganitong klase ng tao na nasa Pilipinas. Hindi ba na background check? Paano nakapasok ng ganun-ganun lang sa Pilipinas? Kasi usually naman, kapag papasok ka sa isang bansa, I don't know in the Philippines kung gaano ka high-tech na ang ating system, lalo na sa Bureau of Immigration. Pero ako, sa experience ko sa ibang bansa, pag nagta-travel ako to other countries, pagpasok mo ng immigration, pag binigay mo yung passport mo, lahat ng information about you ay magre-reflect dun sa screen ng immigration officer from that country. So malalaman nila kung may record ka na hindi maganda or malalaman nila kung anong klaseng tao ka. At tinatanong ka rin kung estudyante ka ba, anong ginagawa mo dito sa bansa nila. So, doon ako nagtataka na parang bakit hindi ito nasa radar ng security forces ng Pilipinas at bakit wala tayong alam. Tapos bigla na lang, boom, sa Pilipinas pala siya nagpunta at sa Pilipinas pala siya nagstay before siya gumawa. Parang may lapse on our side. Kasi may lapse din sa side natin eh. Kasi dapat nalaman natin yan. Kasi kung alam natin yan, edi maaagapan mo yung mangyayari doon sa isang bansa, sa Australia. At the same time, it also shows kung gaano ka-strict ang ating yung pagsasala ng mga foreigners na pumapasok sa bansa, lalo na kung hindi natin alam kung anong purpose nila. Doon mahirap yan na trabaho kasi, well, pwede kasing magpanggap na turista or whatever. Pero at least siguro doon sa capability natin, lalo na when you talk about yung technological capability natin na, lahat ng information or at least basic information, pagpasok pa lang sa Bureau of Immigration, makikita na ito yung papasok, ito yung kaniyang information. Kasi sa ibang bansa talaga, pag binigay mo yung passport mo, pag in-screen nila yung passport mo sa kanilang sa camera, doon mismo sa computer kung saan papasok ka sa immigration ng isang bansa, nakikita na nila yung mga information about you. Tapos kapag medyo may hindi maganda, tatanungin ka nila. So may ganun. Hindi ko lang alam sa Pilipinas kung gano'n na tayo ka-high-tech na we can actually screen out yung mga taong pumapasok sa Pilipinas, especially foreigners na hindi natin kilala or wala tayong alam. Opo, sa report naman po ng CNN, no? Meron kasing nakunan din na nakuha ng mga IS flags, no? Sa vehicle na nakarehistro doon sa anak na suspect nga, no? And at the same time, sabi daw ng ang sabi kasi dito sa artikulo ng CNN, Australian counterterrorism officials believe the pair underwent military-style training while in the southern Philippines last month, no? Public broadcaster ABC reported on Tuesday, so kinukot din ng CNN ang ABC na alam naman natin na meron tayong history ng mga ganyan, no? Dito sa Pilipinas. No, ngayon meron namang comment itong si
mayor, acting mayor, Baste Duterte, no? Kasi nga na-mention nga yung Davao na yung last na ano niya bago pumunta dito sa Manila, bago ang biyahe niya papuntang Sydney. Ang sabi niya kahapon, "Ladies and gentlemen, Davao City has entered the global scene with the United States narrative engineering plan through the use of Philippine mainstream media and Western inclined as kissing PH or Philippine politicians. Congratulations! Just kidding. I'm just guessing." No. Ano pong take niyo po rito, Prof? Well, kasi ang mahirap, ang nabasa ko kasi sa mga news, hindi na, well, I think the international news, no? Kasi to be very honest din, yung news sa Pilipinas, sometimes kasi hindi ko siya, yung mga news na mga ganito, parang, sometimes I need to double check with the international news, kung, especially kapag mga ganito, kasi may counterpart yan na international news eh. Ang nakita ko kasi sa international news, not necessarily pinangalanan na Davao City. Ang sabi, southern part of the Philippines. So nung nabasa ko yun, sabi ko, possibility-wise, mayroon. Kasi hindi naman not necessarily Davao City, but the southern part really of the Philippines. I'm not referring to Davao City per se. Mayroon naman talagang history ng tinatawag mong terorismo. At kahit naman nung panahon ni PRRD, nakita naman natin kung ano nangyari sa Mindanao na, ano ba yung lugar na yun na naging Marawi ba yon na naging battleground ng between the AFP at saka ng mga terrorist group. So in a way may ganun talaga na history, pero so far doon sa mga nabasa ko na international news on this very specific issue, wala namang nakamention na Davao City. Ang nag-mention po, Prof, sa kanila, southern lang. Pero nung sa counterpart, sa immigration, nabanggit kasi ang Davao, which is Davao kasi nandun yung nandun yung airport. So may papakita mo yung passport mo. So talagang malalaman kung ay ito ang last na nito bago pumunta ng Maynila papuntang Sydney is Davao. Oh, yun yung yun yung nila. Davao Airport. Circumstantial yun. I mean, circumstantial yun. So, hindi ako, well, as far as I'm concerned, if I will be the one analyzing the issue and even investigating it, hindi, kung circumstantial ang Davao City. Precisely because andun yung airport niya. But ang tanong kasi dyan, saan ba talaga naglagi yan? At saka, bakit hindi na-detect ng security forces natin? Kasi kung ang report ng CNN and other international news is nagkaroon ng military training yan, ang tanong, sinong nag-training diyan? Paano nagkaroon ng military training? Sino ang gumawa at nag-conduct ng training? That's even the case. That's even something that our security forces and even the government of BBM should investigate para hindi na ito maulit-ulit. Pero ang tanong ko, anong ginagawa ngayon ng gobyerno para, to look into this matter? Kasi it's one thing na nag-report ang CNN and other international media na ganito nga ang ginawa ng taong yan sa Pilipinas, nag-training siya, and blah, blah, blah. Pero it's another thing for the government of BBM to actually verify and actually to respond to the issue. Kasi kahit wala na yung taong yan dyan, kahit ano pang nangyari sa kanya nung gumawa siya ng krimen at ng terrorist act sa Australia, still, the most important question for the Philippines is for this kind of people na hindi na ulit makapasok sa Pilipinas or kumbaga maiwasan ulit ang mga ganitong pangyayari. Kasi though hindi siya gumawa ng krimen sa Pilipinas, ang tingin ng mga tao, lalo ng mga yung mga outside of the country, mga foreigners, is parang nangyayari, ang Pilipinas is a training or a breeding ground for terrorist people. Yun kasi yung optics dyan eh. I'm not saying that is true, but what I'm saying is, pagdating mo sa ibang bansa, kapag nasa labas ng bansa ka, pag maririnig mo yung mga tao, yun yung tingin nila na parang bang nagiging breeding ground ang Pilipinas ng mga terrorist personality. So sa akin, ang mas magandang tanungin then on the part of the government, how do you respond to this kind of issue? Kasi nangyari eh. So yun. Pero I don't also believe na just because ang last point niya is Davao City, sa Davao City siya nagstay. Because that would be very, very, if you really look at the situation, pag ang claim nag-military training ka, saan ka mag-military training sa Davao City? It's a city. Usually military training, especially when you talk about this kind of activities, terrorist act,
guerrilla kind of activities. Kasi guerrilla yan, ibig sabihin, ano yan tawag nito, UG, underground, ang dating yan So you don't do that in a city. You do that in some areas na medyo walang tao at medyo remote. And ganun, remote area. So I don't believe na nasa Davao, dyan naglagi sa Davao City. But I would say na based on BI, Opo. dumaan siya ng Davao City para mag-transit papunta ng Sydney. Pero that doesn't equate na ang Davao City ang nag-harbor ng tulad niya. I don't think so. If you really understand ang mga ganitong bagay, kung naiintindihan mo ng isang tao, hindi city ang gagawa ng military training for someone being suspected as a terrorist. Usually, it's being done in areas na remote, wala masyadong tao, at malayo sa radar. Ganun yan.